Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, medyo exciting tong panonoodin natin ngayon. So, yeah. Ang video to is mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na nahuli si Bongo. Grabe, PBBM nagulat. Kulong sa Ombudsman Vince Dizon, tumistigo na kakapasok lang. So, yan yung panonoodin natin. And then, yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Also, Boss Balita TV, support nyo rin. Tapos, syempre, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. And then, yeah. That's it. Di na natin dapat tatagalin pa. Simulan na natin. Again, nababagat ng video ito, nahuli si Bongo. Grabe, PBBM nagulat, kulong sa Ombudsman Vince Dizon, tumistigo na kakapasok lang. So, kayo na lang bahalang humusga, no? So, again, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat. Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. Grabe. Senator Bongo. Well, Grabe. Pinangalanan talaga ni Ombudsman Remulla, no? I think they're protecting Bongo. Grabe yun, par. So, if ever lang naman, totoo to, na may kinalaman nga si Bongo. So, parang dito din ko connect kung bakit ganyan ka-protective si Senator Marcoleta. Bukod pa doon sa asawa niya na may pagka-connected sa insurance company. Grabe. Di ko rin kasi ma-imagine na si Bongo yung mag-handle ng case. Iba kasi si Marcoleta, iba yung tapang ni Marcoleta. Nakakainis. In fact, nag-usap na kami ni Ombudsman Remulla kagabi about this. We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Sobrang nakakagulat na balita. Ayan. Grabe si Diskaya umamin. CLTG, so Christopher Lawrence Go, something like that yung meaning ng CLTG. Ewan ko kung yung T. Correct me if I'm wrong. Na harapang pinangalanan si Bongo, aaristuhin na sa Senado, kulong si Bongo. Ayon sa nakalap nating impormasyon, tumistigo na si Ombudsman Boying Remulla, inutusan na si Secretary Vince Dizon matapos mabistong pinoprotektahan si Senador Bongo ng mga nahuli nilang kontraktor. Grabe ang Diskaya umamin na harapang pinangalanan si Bongo, aaristuhin na sa Senado, kulong si Bongo. Tara panoorin natin. Ang una, dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po. Okay, so si Bongo yung magsasalita dito. So, lights, camera, action. Sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. Ganyan talaga yung mga linyahan ng mga linyahan ng mga politician kapag medyo naiipit na sila. Biglang kabig sila sa tao, 'di ba? So kapag sisimulan naman yung investigasyon tapos sila yung ituturo, bigla namang parang maghuhugas kamay. Or biglang babanat ng wala, pinapahid lang sa akin 'yan. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po 'yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. What if kayo yung natumbok? So anong ibig sabihin nun? Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarang buwan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon, na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin yung sinabi ko doon. Ako mismo ang... Okay. So, ikaw naman pala yung nag-open up. So, in short, parang mo na siya, pinaghahandaan mo na, or siguro predict mo na, or inunahan mo na. So, I think good move naman talaga yon na parang unahan mo, 'di ba? Na parang
Meron ba kayong ano sa CLTG? So, kinonfirm ng mga Diskaya na meron nga. So, sige, sabihin na natin na parang yun nga yung nangyari. Kaso lang ngayon kasi, yung ombudsman natin or yung mga mag-iimbestiga dito, gusto pa nila na mag-deep dive. Diba? Kasi, maybe, meron silang nakita na okay, yung tip lang yung nakita dito Diba? So, mag-deep dive pa nga tayo dito kung meron pa tayo makikita. So, dahil siguro na-mention yan, or kaya siguro na-mention yan, kasi baka meron pa silang nakita or meron pa silang gustong makita. Diba? So, in short, hindi ka pa absuelto doon. Okay? Okay. Tingnan natin. Willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan. Kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang meron silang pagkukulang. At diba? Kahit mga kamag-anak ko, willing niya daw iano kung merong mga complainant or whatsoever. Bakit nung time ni FPRRD na ginawa nyo yung extrajudicial killing, your war on drugs nyo, hindi mo naman kadugo si FPRRD diba? Tapos sobrang daming nag-complain. Nag-side ka ba sa nagko-complain? Hindi naman, diba? Partida si FPRRD, hindi mo yan kadugo. Ngayon pa kaya nakadugo mo na yung involved, hindi mo sila ipoprotect. So kayo na lang bahalang umusga guys kung ano yung masasabi nyo sa part na yan na sinabi ni Senator Bongo na kahit kamag-anak niya, kaya niyang panagutin. Diba? Comment na lang sa baba kung naniniwala kayo doon. Yeah. may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. So what if kayo yung ituro ng truth? Sasabihin niyo na naman, pinopolitika kami. That is not the truth. Pwede niyo masabihin yung ganyan Actually, yung sinasabi niyo na ano ako sa kung ano yung katotohanan, sana lumabas yung katotohanan, pwede niyong gawing defense mechanism yan diba? Dahil hindi ko sinasabi na sobrang guilty talaga kayo, pero pwede niyong gamitin yan, diba? Ay nako, Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao. sabihan mo rin si Senator Marcoleta about sa delikadesa, yung sinabi ng ng Abante. Yung Abante, reporter ba yun or journalist? Wala kang delikadesa, sir. Wife mo, di ba, yung involved. So, makadelikadesa naman pala to Sana i-advise niya rin si Senator Marcoleta. Tanggen yung Bisaya. Pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Paanong lihis ba? Ano ba yung ibig sabihin nila ng lihis? Kasi kung lihis naman talaga of course tayo, hindi tayo mag-agree doon na parang ililihis. Yung iba kasi dito like for example, flood control yung usapan. Tapos after that kasi, syempre may mga magpupurso din kasi parang dito na din pumapasok yung mga kalaban nila sa politika, di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala naman akong problema kung pupolitikahin ka dyan sa politika, di ba? Kung yung maipapalabas naman dyan ay yung katotohanan. Diba? So sabihin natin, flood control yung issue. Tapos mayat maya, may nakita pa silang ibang connected or ibang way of corruption. I think dapat ding pag-usapan talaga yun.
'Di ba? Hindi 'yun paglilihis, dagdag 'yun. Ang problema kasi dito, kunyari, kapag halimbawa ganyan, ginagawa na ng trabaho ng ng admin ngayon. Excuse me. Ginagawa na ng admin ngayon ang trabaho nila na mag-imbestiga, tapos meron silang nakalkal, meron silang nakita. Tapos sila yung tinuturo. 'Di ba? Sobrang dali lang nila i-deny na wag niyong ilihis. 'Di ba? Something like that. Tapos di mo rin sila maintindihan kasi nananawagan sila na pro sa tao sila. 'Di ba? Kung ano yung katotohanan, doon din sila. Tapos kapag sila yung tinuturo ng katotohanan, biglang babanat ng ba't yung nililihis? 'Di ba? Parang nakakainis yung ganung part talaga. Pero I think defense mechanism na talaga nila yun. Kasi meron talaga maniniwala sa kanila eh. 'Di ba? Like ito, si Bongo, yung mga supporter niya, sobrang dami ba namang bumoto niyan. Yung kay Chis Escudero nga, na parang grabe yung insertion niya, 'di ba? Tapos after that, sobrang dumi ng pangalan niya, like to the point yung wife niya hindi na pumunta doon sa ibang bansa na may show ata yun, something like that. Pero nung gumawa na ng video si Chis Escudero na parang malapelikula yung ginawa niyang video na yun, doon sa comment section makikita mo, God is with you, Chis Escudero, ginaganyan na. Ano ba naman yun? Hindi pa naman talaga nasosolve yung issue na yun Biglang God is with you na agad. 'Di ba? So it means meron talaga maniniwala sa kanila para. Tsaka nakakainis lang, sobrang dali lang nila i-deny, like effortless lang. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Wow. Sayang yung accountability mo, hindi applicable sa lahat. Kasi yung impeachment ni BP Sara, yung extrajudicial killing ng FPRRD, which is nandun naman na sa dahig, pero syempre wala na kayong choice doon, 'di ba? Sobrang lakas yung manawagan ng accountability talaga. Tapos kapag kayo na yung tinuturo, kayo na yung nilalapitan na maging accountable, biglang pinupolitika kami, frontrunner kasi ako, sobrang lakas ko kasi next election kaya pinag-iinitan ako, pinupolitika ako. Grabe. Double standard yarn. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin niyo po. Panagutin niyo. Panagutin po natin. Yun. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi, panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin. Maniwala naman yung mga DDS dito, like, grabe talaga si Senator Bongo, sobrang tapang talaga. Pwede lang namang sabihin yun, sobrang dali lang namang sabihin yung ganyan Diba? Ang tanong, kaya ba talaga gawin if ever lilitaw talaga yung family ni Bongo na involved dyan? Ang tanong, magiging complainant ba talaga siya? Abangan. Diba? Kasi baka madadagdag na naman yan sa mga pinapangako nila na napako according to Marcoleta. Nangangako tapos pinapako. Diba? So shout out sa mga kuryente dyan. Para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Yun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Si Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam. I'm into daw. Suporta siya. Pero kapag kayo yung tinuturo, biglang ayaw nyo. Diba? Biglang maghuhugas kamay kayo. Sobrang labo par. Like, sobrang labo talaga. Like, parang naghahamon ka lang ng suntukan ba? Like, suntukan tayo. Tapos, pero hindi muna sa ngayon Diba?
sasabihin ko lang kung kailan. Parang ganun ba? Alam niyo yung ganyan na, oh my goodness. Bilang isang public servant, noon government employee, 2001, 1998 pa po, Ayan na, sa congressional office ni achievements na. former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako. So, ibig sabihin ba nun, if ever mapatunayan ng DOJ na yung family mo is nag-ano na nga sa government, magre-resign ka? Kasi baka kapag dumating yung araw na yan, sasabihin mo, ay hindi, gawa-gawa naman ng ombudsman yan. Gawa naman nila Vince Dizon yan. Mag-i-excuse na. Diba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo, dapat totohanin mo yan. Kasi for sure, kasi mula pa lang niyang investigasyon na yan eh. Diba? May mga makikita pa yan. Parang yung ginagawa kasi ni Senator Bongo dito, if ever totoo yung mga allegation or yung mga makikita or nakikita ng ombudsman or nila Vince Dizon dito parang ginagawa ni Senator Bongo dito, inuunahan niya na, di ba? Para syempre, kapag lalabas na yung investigasyon ng ombudsman or ng DOJ, wala na. In-invalidate na nila yun eh. Hindi na paniniwalaan yun. I think, isa yan sa pinakamatoksong defense dito sa politika. Like, kapag mararamdaman nila na mabubunyag na, mabubuko na yung mga kalokohan nila, ginagawa nila, inuunahan nila. Alam niyo yung parang, kunyari ako, politician ako, may natanggap akong blackmail. Tinakot ako na, uy, pagpakalat ko yung mga kinurakot mo doon sa bridge, kunyari lang. Tapos sabi ko, my God, wala na talaga akong lusot sa blackmail na to ha. So, ang gagawin ko kinabukasan, wala na, gagawa na ako ng kwento doon. Like, mga kababayan ko, ako ito, si Filipino IC. So, alam nyo naman, in 20 years ko na paninilbihan sa inyo, di ba? Lahat ginawa ko, patubig, pabahay, pakain, di ba? So, ganyan na. Sisimulan nila yon sa parang nagawa. Then after that, biglang babanat na. Pero, ito lang, meron kasi akong ngayon, hindi nakasundo, di ba? Na nagkaroon kami na hindi pagkakaunawaan. So, wala na. Expected na natin na may mga lilitaw na mga kuro-kuro or mga paratang na walang katotohanan laban sa akin. Diba? So, kapag gayon yung sasabihin ko, parang inalarman na kasi nila yung tao eh. Diba? Na parang, uy, may parating na paninira dito kay Kong. Diba? Halimbawa, ganyan. So, kapag kalalabas na yung issue na yon or yung mga ibibintang sa akin, sobrang hina na ng impact nun. Alam niyo yung ganyang diskarte. Diba? So, yeah, I think magagawa din talaga nila yung depensa, Mga mga marunong din, kakainis. So, dito, kung kahit sabihin pa ni Bongo yan, hindi natin talaga pwedeng sabihin na, di ba? Sinet up si Bongo or whatsoever. Wala lang, evidence-based lang talaga tayo dapat dito. Di ba? Kasi kahit ano naman, pwedeng sabihin ni Senator Bongo eh. Ang tanong, ano talaga yung katotohanan? Di ba? Naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong ko dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Hindi din natin alam. Kasi based sa mga isiniwalat ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, meron siyang mga nakikita, di ba, na mga proyekto
na parang ibinigay daw sa family ni Bongo. Panoorin nyo na lang yun para siguro hanapin natin yun. I think tari ako na din kasi yun eh. So, yeah, merong expose si Senator Trillanes about yan sa kung paano nga ba yung galawan ni Go at family ni Go. Diba? And for sure, di yun panonoorin ng mga DDS kasi ayaw nilang makarinig ng against sa mga sinusuportahan nila. Kinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun. Ilang beses ko nang sinabi dito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong... Diba? Parang yun yung way nila inuunahan. Kaya nga, yung kay din, kay... Sinong tawag doon? Senator Joel Villanueva. Diba? Bakit naman ako tatanggap sa mga ganyan? Ako nga yung pinakamayayaw sa sa flood control Diba? Sige, ikaw na yung pinakamayayaw sa flood control sa mata ng taong bayan. Pero hindi pa rin yun enough para patunayan na hindi ka talaga involved. Diba? Diyan sa flood control thing na yan kasi pera din yan. Diba? Tapos senador ka, yung kapangyarihan mo, para kang si Thanos. Ganon. Sa pamilya ko na naman, mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Unless na... Feeling ko kung bibigyan siya ng pagkakataon na papalitan yung kamag-anak niya, yung Go ipapalit niya sa mga Duterte. Feeling ko lang. Napalitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako... Diba? Kunin ng Panginoon. So, ibig sabihin, matsugi na. Grabe, idadaan talaga sa mga ganyan, Though hindi ko naman sinasabi parang guilty na talaga itong family ni Go, Pero, yung mga ganitong statement kasi, oh my goodness, di ba? Over. Sobrang defensive, like, kung hindi intriga, itong mga ganito naman na, sobrang bilis kasi maniwala ng mga DDS dito Tingnan natin mamaya, baka may mapadpad na DDS dito. Manghang-mangha, ganon. Papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Ang sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper. Taas kamay ng mga naniniwala. Comment down below sa mga naniniwala. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Inang niyang mga Diskaya din kasi sobrang papapil. Mabubulok lang din naman sila sa kulungan Sobrang grabe, daming pinoprotektahan. Dapat siguro sa mga ganyan yung mga Diskaya na yan, hindi ipakausap sa kung sino-sino yung tao. Dapat ibartulina yung mga yan 'Di ba? Kasi kung papakausap mo yan sa iba't ibang tao, wala. Pwede silang makatanggap ng mga threats doon. Pwede silang makatanggap ng mga pangako doon.
Diba? Na, sige, pangakuan kita ng ano, ito yung gawin mo. Diba? O ikaw, tatakutin kita. Yung family mo. Pwedeng ganun kasi. Kasi yung tao naman hindi naman yan bigla-bigla na lang magbabago yung ano magbabago yung statement kung walang walang taong nakakasalamuha. Diba? Pero yeah, I think freedom din naman kasi nila yan Pero nakakapanduda lang na parang purong sulong yung mga diskaya. Kala mo naman talaga, makakalaya pa sila. O ewan ko, siguro naghahangad pa sila na makalaya sila, no? Sobrang kupal, sorry for the word. Sobrang lapok din kung ganun yung sa tingin nila. Anak ng tokwa, pera ng taong bayan yung kinukuha nyo, tapos gusto nyo, kayo pa yung i-treat special. Gusto nyo yung mga kondisyon nyo pa yung masusunod. Hiyang-hiya naman yung kakapal talaga. Kaya lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Magsabi ng totoo, tapos kapag sasabihin yung totoo, hindi, sinisiraan mo ako. Kapag kayo yung tataman, sinisiraan mo ako. Hindi yan yung totoo. Ang labo. Papunta na Papunta na doon sa mastermind Sa ICI. Paano ko? Alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na lang, paatras. Katapusin ko lang po, sir. Uso kasi yan ngayon Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. What if yung sa flood control issue, kung sige, sabihin natin na ibang usapan yung sa family mo. What if pagsabayin na lang? 'Di ba? Kasi parang ewan ko lang pero based sa nakikita ko, kung mahahagip yung family ni Bongo, hindi naman siya umaatras yung investigasyon I think mas aabante pa nga. 'Di ba? Alam niyo yung paabante ka pero nakabi family ni Bongo o sakay dito, aabante pa tayo. 'Di ba? Pupunta tayo sa mastermind o family ni Bongo, sakay kayo dito. Parang yun yung nangyayari. Hindi naman na parang papunta na tayo sa mastermind. Yung family ni Bongo, doon na lang kaya tayo, balik tayo. Wala namang ganyang nangyayari siguro. I think yung ginagawa ng ngayon, family ni Bongo, isakay nyo yan dito. Then, sige, papunta tayo sa mastermind. Di ba? Well, para sa akin lang naman yun. Ewan ko kung para sa inyo, ganun din. Huwag niyo po lokohin ng Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na tumbukin. Kinalaman ko dyan sa 2017 kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan niyo po. Panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. Tapos 2017, so ibig sabihin Iran nyo yan. Diba? Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Ulit-ulit. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo! Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. So, hindi ka considered na malayo kasi ka-family mo nga, di ba? Ikaw na nga nagsasabi na delikadesa.
connected mo yan, family mo yan eh. Diba? Tsaka yung tinutumbok naman ng ombudsman is yun nga, iniimbestigahan pa naman nila. Ikaw naman, sobra ka namang nagraratol agad. Iniimbestigahan pa naman eh. Diba? Ngayon, kung iimbestigahan yung family mo, tapos syempre kapag ka magkahulihan na yan, magkatanungan na yan, ay tatanungin yon, sino ba nagbigay sa inyo ng ano? What if lang naman, sabihin, Senator Bongo, syempre, aray ko. Doon, tatamaan ka talaga doon. Tapos ano ba tong issue na to, flood control or whatsoever? Sige, sabihin na natin, hindi siya directly flood control para sa iyo. 'Di ba? Pero I think big time na 'yon kung masali yung family mo tapos malaman pa namin na ano, what if ikaw yung ano, pasimuno or ikaw yung parang 'di ba, nagpapasmooth ng transaction nila. Hindi na lugi 'yun kasi senador ka rin eh. If ever may ma-prove yung ano, yung admin ngayon na involved ka nga, hindi na lugi 'yun. Tsaka yung ano naman, yung flood control mastermind na yan, hahanapin pa yan. It's just nasagi lang kayo. Diba? And I think good thing yun na nasagi kayo. So walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, Same. ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no? Sa DPWH, sa Ombudsman. Ever since ayaw ng kalokohan, pero walang sinabi dun sa extrajudicial killing. Sana po maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Sino naniniwala? Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan niyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan niyo po. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Tatandaan namin yan na. Sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi Grabe talaga yung defense mechanism. Alam niyo yung mga magugulang, 'di ba? Na parang ewan ko kung reverse psychology yung ginagamit ni Bongo dito. 'Di ba? Na parang may pasabi-sabi pa na sabihin nila yung totoo. Hindi na lang i-deny, hindi na lang sabihin na, hindi na lang i-explain na ito, wala talaga kaming connection dyan. Tapos, pakita ng ebidensya. Hindi yung sabihin nila yung totoo. Sabihin nila yung totoo. Kasi kapag yun yung sasabihin ni Bongo, syempre kapag lalabas yung investigasyon ng ombudsman or ng admin, biglang sasabihin ni Bongo, ayan na, nagbibintang kayo, sabihin ko sa inyo. Sabihin nyo lang yung totoo eh. So in short, yung totoo na sinasabi dito ni Senator Bongo is dapat hindi siya ma-mention. 'Di ba? Kasi kapag ma-mention siya diyan sa nakitang investigasyon or makita na may involvement siya, hindi yan yung totoo. Sobrang labo, 'di ba? Dapat kung gusto mo talaga ng katotohanan, kahit ikaw ang tatamaan, yun yung katotohanan. 'Di ba? Kung ano yung makita ng ng ombudsman or whatsoever, yun yung katotohanan. Huwag mong sabihin nila yung totoo. Patunayan mo na lang. Diba? Na yung nakita nila, hindi yung totoo. Hindi yung, kung ano yung nakita nila, hindi na yung totoo talaga. Sobrang babaw ng pagtanggi. lang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang Hindi siya malayo. Inatrasan niyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin Hindi siya niyo malayo. yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Kaya nga, paano siya naging malayo? Sobrang lapit nga lang eh. Tsaka ang ganda nga niyan, kasi kung if ever may makita sila na magkukunik sa'yo, ikaw, mismo, Senator Bongo, Senador, yung past administration, of course, since nauna yung pinaka big fish,
yung mga small fish dyan, kabig din yan. So, paano umatras yan? 'Di ba? Deep dive lang naman yung ginawa nila dyan, kalkalan. Kasi syempre, yung past administration kasi, 'di ba? Yun nga, sabi nga ni Senator Rizal Tiberos ata yun. O ba't nilalaktawan nyo yung past administration? 'Di ba? Ba't parang kulang to? Ba't yung past administration dito nagmumukhang santo? Ngayon, may nag-iba na yung ombudsman. So, meron na silang mga inimbestigahan na pwede mag-connect sa'yo. So, paano naging malayo yun? Paano umatras yun? 'Di ba mas lumaki nga lang yung kabig niya? 'Di ba? From one hand lang na nakukuha, parang ginagano na yung makukuha. So, palaki ng palaki. So, paano umatras yun? 'Di ba? Papunta pa rin yun sa mastermind. What if yung mastermind talaga nasa administrasyon nyo pala? Do hindi natin sinasabi na nandun talaga. Kasi syempre, iniimbestigahan pa lang naman. Pero what if yung pinaka-mastermind talaga is nasa past administration isinilang? Aray ko. Di ba? Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Ano ba yan? Under investigation pa naman. So, tingnan na lang natin. Kasi, if ever may makita talaga sila, sasabihin mo naman, sabi ko sa inyo, sabihin nyo yung katotohanan. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa ako maging complainant I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Kung may pagkukulang sila. Tatandaan talaga namin yan. Kasi baka gaya lang din yan nung statement ni Senator Bato na, Senator Lianes, papuntahin mo yung ICC dito. Sige ka ngak-ngak. Tapos nandito na yung ICC. Syempre, gagamitin ko yung ko as a senador, di ba? Immunity. Biglang gaganon. Tapang-tapangan. Tapos kapag kalalapitan na, biglang aatras. So sige, since sinabi ni Senator Bongo to, at least makitaan din naman natin siya na may pagkasinungaling din if ever hindi niya totohanan itong sinasabi niya. Sige, pagbigyan natin na siya daw, tandaan natin, willing siya na kahit kapamilya niya, di ba, is willing niyang kasuhan or siya mismo yung magko-complain. So, tatandaan namin yan. Di ba? Huwag kang magsasabi na kapag may makita yung ombudsman or yung admin na kukonekta sa family mo, sasabihin mo, hindi naman totoo yan. Gawa-gawa lang naman yan. O, nasaan na yung sinasabi mo na kahit ikaw mismo ikaw mismo yung magko-complain. Di ba? In short, parang puro ganun lang talaga. Substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Lumalabas na yung katotohanan, paakyat na paakyat Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung Bumabalik do sa admin ni FPRD nang walang basihan. Kaya nga kumonekta, di ba? Kasi may basihan. Hindi naman kukonekta yan kung walang basihan Ano ba? Ha? Ikaw na nga mismo nagsabi na ba't nag-u-turn ka pa? Nag-u-turn yun kasi may nakitang basihan. Di ba? administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing meron ba?
gaano kalaki yung bulagtaan ng korupsyon nung time ni FPRD. Kasi I think ngayon lang talaga nagkayanigan, like congressman, senador. May nangyari bang ganyan? Sobrang kapal pa naman ng ni Manny Pacquiao dati, yung papel niya, no? Di ba? Ba't parang walang nangyari doon? Ngunit ito ngayon, nandito yung malala 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala Sir, tingin niyo target po kayo? You're being targeted. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Mag-identified with the past President Duterte. Ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. So sir, paano sa inyo yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay panglilinis lang? Yes. Bakit? Ang layo binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee. Isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, I think hindi siya enough na transparent. I think hindi siya well, kudos pa rin ng konti. Diba? Kudos pa rin ng konti kasi yun nga inunahan mo. Unlike Senator Marcoleta kasi na hindi niya sinabi na may pagka-connected yung wife niya sa insurance. Kudos pa rin ng konti kay Bongo. Pero hindi pa rin yun enough di ba? Hindi pa rin yun enough na mag-a-abswell to sa'yo. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, may nagdi-deep diving pa yung admin and I think grabe yung mga nakikita nila doon. So in short, yung ginagawa ni Senador Bongo dito, parang inuunahan niya na lang, 'di ba? Para yung impact ng paparating na dilubyo sa kanya is hindi siya ganun ka lakas na, 'di ba? Especially sa mga mata ng DDS. Parang ganyan yung mangyayari diyan Yeah, pero hintayin natin yung investigasyon. Kung talagang totoong tao ka, 'di ba? Tuparin mo yung sinabi mo na kahit ka-family mo, willing mo silang kasuhan or ikaw mismo yung magiging complainant. Tuparin mo yan if ever dadating yung result or mga nakita ng ICI or ng ombudsman or whatsoever. Hindi yung parang sasabihin mo lang na ay, hindi, sabi ko nga sa inyo pagbibintangan lang kami. Di ba? So, nasan yung sinasabi mo doon? Parang, yung sinasabi mo doon, parang puro salita lang talaga. Di ba? sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tapos sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoprotection. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Meron na nga ni ikaso nung hindi ka pa ipinanganak, hindi ka pa naman politiko. 'Di ba? Hindi naman usapan dito kung negosyante na ba yung mga yan. Ang usapan dito nung time mo na naging kalakasan nyo sa politika, yung family mo baka may 'di ba, naging smooth dahil sa iyo. 'Yun yung usapan sa posisyon mo. Sige, sabihin natin na hindi mo mapipigilan. Kung yung mga part na hindi mo mapipigilan and ka talaga, wala kang kaalam-alam. So, hayaan mo sila. Yun nga, doon papasok. 'Di ba? Doon papasok na dapat hindi ka nga kabahan doon 'Di ba? Dapat hindi kang kabahan doon kung ikaw mismo, sabi mo sa sarili mo, "Uy, out ako dyan kahit kapamilya ko kayo, hindi ko kayo tutulungan." Dapat hindi ka kakabahan doon Kasi hindi babanda sa'yo yun. Kasi yung family mo, hindi ka ilalaglag nun. Paano ilalaglag na hindi ka naman pala connected? Pero yun nga, based sa mga actions dito, parang yun tuloy yung tingin ng taong bayan na sobrang defensive mo. Diba? Na inuunahan mo. Kasi kung wala ka naman talagang kinalaman, wala kang dapat ikatakot. Diba? Pwera na lang kung siguro yung kapamilya mo may malaking galit sa'yo. Tapos, hihilain ka din pababa. Yun. Malas-malas mo na siguro nun. Diba?
Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anomalous. Importante, wala siyang kalokohan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Sir, based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Ganun ba, sir? Opo. Sir, sino yung retired? Yung tatay, yung Sobrang certain ah. Opo. Ngayon, since sinabi mo agad na opo, na parang confident ka na walang anomalous yung tatay mo, parang dyan may may liability ka na. Lumalabas na parang may side ka na, di ba? According to Senator Marcolita, wag ka munang mag-pick ng side. Diba? Dapat ganun. So ngayon, since nag-pick ka na ng side, ano pang i-expect namin? If ever may makita nga yung admin na dapat i-kaso sa family mo, wala na. Imposible naman kukontrahin mo pa yon. Yung license nila. So they're not operating anymore? Yeah, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit saan, sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat na tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao? Hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ang DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan. Okay na sana yun eh. Willing tayo to cooperate basta. Di ba? So parang ano lang yan. Willing ako cooperate basta hindi ako involved. Parang ganyan lang yung kalalabasan yan. So, kapag hindi ka involved, magko-cooperate ka. Tapos kapag ka involved ka, hindi ka magko-cooperate. Parang ganyan yung mangyayari kung may kungkung ka pa. Dapat wala nang kungkung. Hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Sir, isa na lang. Yung joint venture between CLTG and St. Gerard, sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza. Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At sinagot naman po ng mga Diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Sige, dyan na tayo. Sinagot ng mga Diskaya na hindi involved. Diba? Dyan na tayo. Pero syempre, di pa rin yun 100% enough na hindi ka talaga involved or yung family mo. Kasi ganyan din naman yung nangyayari kay Senator Jinggoy. Di ba? Nung sinabi ni Senator Jinggoy na may mga senador ba dyan? Wala. Tapos sabi ni Marcoleta, safe ka na. Tapos kinabukasan na tayo, involved na si Jinggoy. Bakit? Kasi lumalabas na yung mga Diskaya, nung una, pinoprotektahan nila yung mga senador. Di ba? Tapos kalaunan na pagtanto nila na hindi pala nila dapat yung mga senador. Ay, hindi pala. Ibang pala yun. Iba pala si Bryce pala yung nun. Di ba? So, yeah. Sorry for that. But
I think parang ganyan pa rin yung mangyayari dito kay kay Senator Bongo, di ba? Na hindi porket sinabi na ng mga Diskaya in the first place na hindi, I think same lang kasi nung sinabi ni Bongo, oy, okay na ba yung yung contract nyo sa family ko? Tapos sinabi ng mga Diskaya, okay na, goods na. Tapos itong ombudsman ngayon, di ba, itong ICI or whatsoever, may mga hinahanap sila. So ibig sabihin, yung mga hinahanap nila, yun yung pwedeng makapag-connecta. Actually, wala namang problema dun di ba? Kung katotohanan naman yung lalabas. Walang problema dun kung katotohanan lumabas. Like legit, win-win pa rin yun kahit sabihin yun na sa past administration. Kasi itong flood control issue na to, hindi lang naman to nagsimula this administration talaga Like baka nga nung panahon pa ni Kopong-Kopong, meron ng korupsyon Di ba? Meron ng ganyan. So, yan? I think win-win pa rin talaga yan. Nasa records naman po, tingnan niyo lang po sa records. Ako mismo ang nag-tanong sa kanila. Sen, sino yung tingin mo naglilihis ng issue para mapunta sa inyo? Ayan na, admin. Alam naman syempre. natin kasi meron nang natutumbok meron na pong natutumbok na mga tao sa taas, yung mga involved talaga rito. Yun po ang I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino, please, wag ko tayong pumayag. Wag ko tayong pumayag na lokohin po tayo. Wag ko tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat tumbukin. Ulitin ko, wag niyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade. Magulo na yung bayan, mas lalong gugulo. Paano mas lalong gugulo? Di ba, if ever mapatunayan ng government na involve yung family mo tapos madawit ka rin, paano mas magulo yun? Di ba, natanggalan na naman ng tinik if ever totoo yung mga paratang sa'yo tapos nahuli ka, di ba? Paano naging magulo yun? Labo. Against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng corruption sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Oo. Sige ko lang, sir. Oo. Sinabi mo ba, sa lahat ng korupsyon sa gobyerno, kontra ako dyan. Oo, sa bibig mo naman pala nanggaling So ano yung problema kung hindi siya related din sa flood control? Pero I think related pa rin to sa flood control tong yung issue dito sa family ni Bongo Diba? Ang gulo. Contradicting masyado pa. ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo rito. Okay lang po. Tapos baka biglang mag-no-show na. Baka gayahin mo si Harry Roque Bigla kang aalis ng bansa. Very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Sir, hindi ba welcome move po para sa inyo kung nag-iimbestigahan ngayon ng DPWH, hindi lang yung administrasyon Bongbong Marcos, hindi pati yung Duterte administration? Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinungaling. Lahat naman po. Lahat naman dapat imbestigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin dito yung malala mga recent na 2022 to 2025. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat Paano mo nasasabi na dito ang mas malala? Diba? Sobrang early nasabihin na dito yung malala. Kasi kaya nga iniimbestigahan, diba, yung past administration din. Kasi baka doon mas malala din. Yung ni Senator Rapi Tulfo, 800,000 per camera. Makatarungan ba yun? Sobrang lalang korupsyon nun Diba? Ano yung pamagat nun? Mas malala pa sa flood control. Diba? Ay. Nako ka. Pwedeng balikan ng previous administration. Even before pa. Before President Duterte's time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And sinusuportahan ko po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth. The truth na hindi dapat magturo sa inyo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng The
truth yung gusto. Tapos kapag katatamaan sila sa the truth, hindi na yung truth. Anak ng truth, ano? So, ayun ako. Ewan ko kung may mga nakaabot pa dito sa video na to. Mag-isang oras din eh. So, comment nga kayo ng umabot ako rito sa baba. Tingnan ko lang kung may umaabot pa dito hanggang dulo talaga. So, kung may umabot dito hanggang dulo, 55 minutes, like almost 1 hour. I think tatapusin natin ito ng 1 hour. Maraming salamat. Grabe, sobrang tiyaga, nyo na manood, So anyways, that's it lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Option pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun, par. Yan yung piece of ni Senator Bongo. Pero okay lang din. Malumanay. Unlike nung kay Villanueva na sobrang G na G, may pa action ba na, hey, pinalagay ako na may langit at impyerno. Gumaganon. Gumaganon pa si Villanueva, So, yeah, that's the piece of Bongo, So, well, based naman sa mga nakikita ko is parang lang siya, mga typical, di ba, typical speeches, kumbaga privileged speeches of, senators or mga politicians in general. So, ganun naman talaga. I think, yun nga, sabi ko sa inyo, sometimes yung mga ganyan kasi ng mga statement nila na parang inuunahan nila, di ba? Para para sobrang hina na lang ng momentum ng mga facts or ng mga ikakanta ng ICI or ng ombudsman or whatsoever na nag-iimbestiga dyan. Defense mechanism nila yan eh. Di ba? So, nakakalungkot lang din na parang ngayon pa lang ini-invalidate na kung ano yung magiging resulta ng investigasyon. Tapos sobrang contradicting lang din na sabihin na katotohanan lang sana yung lumabas. Like, willing akong harapin, willing niyang kasuhan yung family niya, tapos biglang banat na katotohanan lang. So, okay naman kung katotohanan kasi tayo namang lahat gusto natin ng katotohanan, 'di ba? Pero ano ba talaga yung katotohanan para sa inyo? Kasi parang lumalabas dito na ang katotohanan para sa inyo ay yun lang, hindi kayo involved. Yun lang yung tatanggapin yung katotohanan. 'Di ba? Sobrang labo. Katotohanan lang yung gusto natin dito. Tapos, sir, totoo ba na, what if involved ka dito, diba, yung family mo? Sabi ko nga sa inyo, katotohanan lang yung sasabihin natin dito. Hindi na lang sabihin na, sabi ko nga sa inyo, di ba, wag nyo akong idawit, yun lang yung tatanggapin ko. Oh. Ganun na lang, shortcut na. Lulukuhan pa ba tayo? Di ba? Ay, nako. About naman dun sa nililihis. Siguro, yun nga, since magkalaban nga kayo sa politika, iniimbestigahan yung past, nyo, yung time nyo. Pero ganun naman talaga eh. Bababa naman talaga yung admin, hahabulin ng kaso. Bakit? Kasi syempre, as a president, may immunity ka eh. Hindi ka basta-bastang makakasuhan. Ano yun? Kaya nga, after the administration, dun palang makakasuhan. Dun palang magkakabulagtaan ng mga ebidensya, ng mga katotohanan. Kaya wala ka na sa pwesto eh. So, sobrang lang din na sabihin ni Senator Bongo na nililihis. Kasi for me talaga, hindi siya nililihis eh. I think, pausad pa rin eh. Ibig sabihin niya kasi ng paatras, porkit binisita lang yung past administration, paatras na agad yung investigasyon. Diba? Hindi ba pwedeng paabante pa rin yung investigasyon, pero yung administration nakabig, yung past administration nakabig. Nililiteral eh. Porkit past administration, paatras na din yung investigasyon. Ganon ba yun? Diba? E paano kung yung mastermind nandun pala sa past administration? E paano lang naman? Hindi naman natin sinasabi na nandun talaga. Kasi hindi naman talaga natin alam kung sino pa yung mastermind. Diba? Pero sobrang labo ng ganun na parang, papunta na tayo dun eh. Ano, paabante? Ano yun? Para yung mga gumagawa ng kalokohan sa past administration, lusot. Kasi dapat paabante lang. Diba?
So, paano ka ba mag-iimbestiga ng paabante? 2025 ngayon. So, ano ba yung iimbestigahan mo 2025, 2026, 2027 kung gusto mo paabante? Binibase sa panahon yung pag-imbestiga eh. Kung past administration, paatras na daw. Palihis na daw. Paano palihis yun? Eh, syempre, kung gusto mo talagang malaman kung gaano kalawak yung corruption dito sa bansa, languyin mo yung pinakauna. Baka nga sa panahon ni Aguinaldo, may corruption na doon eh. Di ba? Kung trip lang talaga nasisirin, dapat ganun ka mag-imbestiga. Paatras. Kasi yung mga nanunungkulan, paatras din sila eh. Di ba? Yung iba bumaba na sa pwesto. Pag ganun talaga yun, look back talaga yun. Look back administration talaga yun. Walang paabante dun. Paano may imbestigahan yung paabante? Di ba? O sa mananalo this 2028 na president, iimbestigahan ka na namin ngayon. Ganun. Di ba? Nililiteral yung nililiteral yung pag-iimbestiga para. Kapag ka-iimbestigahan yung past administration, biglang nililihis na, umatras daw. Paano umatras yun? Labo. What if nandun yung mastermind sa past administration na hindi mahuli? Diba? Kapag ka ito talaga sila yung tinuturo, biglang magsasuggest na wag nyo na kaming hindi to. Pasabi-sabi pa na truth lang tayo dito. Kapag ka truth naman yung sasabihin na involved sila, hindi yan truth. Nandyan ako eh. Diba? Ang truth lang sa akin, hindi ako involved. Ganon. Kakainis. So anyways, hanggang dito na lang. So again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Boss Balita TV, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Pilipinoise is out.